Mga kababayan, mga tambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa mapayapa at maayos po tayong kalagayan. Umpisa na po natin mga tambay, ito po. Pinag-uusapan na po ito sa social media mga tambay. Ang muling pagbatikos o pagbanat po ni Manong Chavit po dito po sa tinatawag niyang weak leader mga tambay. At tinatawag niya rin po itong korap, magnanakaw na leader. Ayon po kay Manong Chavit. Ito po, pahinga po natin si Manong Chavit, ang mga batikos at banat niya po sa tinatawag niya pong napakahina, weak na leader at korap na leader. Pahinga po natin si Manong Chavit. How can anyone say, I don't know? How can he say, you should be ashamed of yourself? Perhaps it is you that you should be ashamed of yourself, Mr. President. Filipinos' hard-earned pesos have disappeared into flood controls project like GOS. Who carries the ultimate responsibility? It is not the officials, not the engineers, not the contractors. It is the President who holds the power and the trust of the nation. Corruption has been allowed to flood every agency of his government. It is a failure of leadership at the very top. What our president is doing is shifting the blame to others to save himself. That, ladies and gentlemen, is called a weak leader. Yan mga tambay, My fellow Filipinos, sinabihan niya po ng I weak speak leader to you today mga tambay. as a Filipino who has dedicated my life to public service and love this country too much to stay silent. I once believed our nation was finally rising, only to see corruption pull it back down again. Our people are struggling. Prices are high. There is flooding everywhere and billions are being lost to corruption. This flood control scandal is the biggest corruption scheme I have witnessed in my entire life, having seen 8 presidents lead this nation. This is an obvious, well-orchestrated scheme created by this administration to exploit the country's national budget for personal gain. The floods have only worsened during Marcos Jr. administration. Why? Because there was never a master plan for flood control. Only scattered projects approved anywhere and everywhere. Without coordination, flood mapping studies, or honesty. Worse, our farmers' crops keep getting destroyed because a dike meant to protect the river failed. Family homes continue to be washed away by flash flood, and our children, the poor, and the entire nation is paying this price. The BBM administration has invested ₱500 billion in flood control alone. More than 9,800 flood control projects have been built. But why do the floods keep getting worse? Let us speak plainly. Public funds are not released easily. There is a process, and at the very top of that process sits one man, the President of the Republic of the Philippines. Tama. Every year, before Congress sees any line item, the President reviews and approves the National Expenditure Program, the NEP. That is the master plan of where our money will go. Without his signature and approval, it cannot move forward. The Department of Budget and Management, or DBM, then prepares and releases the funds with the President's approval. The Department of Public Works and Highways, DPWH, who also takes orders from the President, implement the project. These are not independent agencies. They follow the President's direction and instruction. And when Congress debates the budget and send it back to Malacanang, who signed it into law? The President himself.
he approves the General Appropriation Act, or GAA, with full knowledge of its content. So when the Congress and Senate inserted 450 billion in public work funds and Marcos Jr. vetoed only 29 billion, it means he personally reviewed the remaining 421 billion pesos in infrastructure. It is also means he conferred with his first cousin, Speaker of the House of Representatives, Martin Romualdez. He also chairs the Cabinet Cluster of Disaster Preparedness and Infrastructure, which means he should be leading the creation of a genuine science-based national flood control plan. He is responsible for the long-term plan of his own Build Better More program. But instead, it has turned into Build More, Waste More. Every major flood project, every rehabilitation program, every large-scale public works, all of it passes through his desk. He reviews every plan and approves every peso. So tell me, how can anyone say, I don't know? How can he say, you should be ashamed of yourself? Perhaps it is you that you should be ashamed of yourself, Mr. President. Yan po mga tambay. Totoo po lahat ng sinasabi ni Manong Chavit, mga kabayan. Pero po ngayon, dahil nga po naandyan po ang social media, naandyan po ang malalaking mainstream media, talaga pong naida-divert po nila ang kasalanan po ng Commander-in-Chief, ang may accountability po sa lahat. Tama po lahat ng sinabi po ni Manong Chavit. Lahat po ng ating kaperahan, lalong-lalo po sa pagbabudget, ay sila po ang gumagawa ng budget. Sila po nagpo-propose ng budget at hinihimay po ito sa Kongreso at sa Senado para po maging batas. At pagka naayos na po ng Kongreso, ng House of Representatives at Senado, ang mga paglalagyan ng proposed budget po ng pamahalaan nang gagaling sa opisina ng Pangulo, hindi po ba? At nakikita po natin ay pagka po napunta na po yan at nasa conference na po nila ng Bicameral Conference Committee Report, at di po ba? At gagawin na po nila na tinatawag na GAA, nagiging gago, mga kabayan, ay dyan na po nagkakandaleche-leche, mga kabayan. Kaya po, nakita po ng Pilipino ang napakalalaking numero, pati po ang mga blanco na ginawa nila sa Bicameral Conference Committee Report, na naisingit nila ang hindi bababa sa 241 billion. Ayon po yan kay Atty. Vic at kay Congressman Ungab. Hindi po ba? At pinatutunayan din po yan ni Congressman Tiangco, mga tambay, Tiangco. At napakarami pang congressman. Hindi po ba? At siyempre po mga bayan, lahat po na sinabi ni Manong Chavit, lahat, wala po kasing systematic ang ginawa po nilang proyekto. Hindi systematic, hindi pinag-aralan, at siyempre hindi tinutukan at hindi binantayan. Di po ba? Hinayaan lang po. Hinayaan lang na ang mga politiko na magnanakaw kasama ang kanyang pinsan umano na ayon kay Chavit na magkakasabwat silang lahat sa maanumalya na ginawa po nilang systematic umano na korupsyon. Kaya po ang banat po ni Chavit Singson, mga tambay, number 1, isa kang weak leader. Ano kang klaseng leader? Weak. Tapos ngayon, bubuo ka ng ICI na independent commission na sinasabi mo na mag-iimbestiga sa mga maanumalyang korupsyon ng flood control, samantalang yung binuo mo ay iniiwas ang ulo ninyong magpinsan. Hirap na ipangalanan kayong magpinsan sa mga investigasyon na ginagawa ng ICI. Hindi po ba? Kaya po lahat ng sinasabi ni Chavit Singson ay matindi po yan. Suntok at uppercut at may kasaba pang sipatadyak na meron pong katotohanan ang sinasabi ni Manong Chavit. Abangan po natin mga tambay sa lahat po ng binigay na pahayag at batikos at binabatikos po directly ni Manong Chavit ang Pangulo na isang weak leader, corrupt na leader sa kasaysayan na sinasabi ni Manong Chavit. Ilang presidente ang pinagdaanan niya. Hindi lang po 8, mga kabayan. Sa sinasabi niya, mahigit 5 presidente ang kanyang inabot. Pero ito na yung pinaka-worst
Grabe po ang korupsyon ayon po kay Manong Chavit. Ito pong si Marcos Jr. na tinatawag niya po na grabing korupsyon ang idinulot po sa ating bansa. Pero sa kabila nun, tayo lang po nakakaramdam at nakakakita ng ginawa nilang korupsyon. Pero yung mga men in uniform po natin, katulad po ng mga general sa PNP, sa AFP, ay wala po silang nakikita at hindi po nila kailanman po protektahan ang pera ng taong bayan. Nananatili po yata silang bulag, pipi at bingi. Samantalang nung panahon ni Erap, issue ng weteng ay tinanggal na po nila. Samantala ngayon, history ng korupsyon sa kasaysayan ng ating bansa. Flood control pa lang, trilyon na pinag-uusapan, daan-daang bilyon. Pero bulag po ang ating mga general. Bulag. Kaya buti pa si Manong Chavit, mga tambay, kahit may edad na, hindi po siya bulag at hindi siya pipi at bingi. Nakikita niya po ang nangyayari sa ating bansa. Maraming salamat po, Manong Chavit. At sa ginagawa mong yan, may kaso ka na. Kinasuhan ka na ng ombudsman. Hindi po ba? May kaso ka na sa ombudsman at tsak na ikaw ay gigipitin. Gigipitin ka ng pamahalaan, Manong Chavit, sa mga ginagawa mo, batikos at katotohanan na ipinahayag mo sa taong bayan. Ay gagantihan kanila umano. Hindi kanila lulubayan, Manong Chavit. At alam naman namin na may kakayahan ka, Manong Chavit, dahil hindi ka naman basta-basta pangkaraniwang mamamayan na katulad namin. May kakayahan ka at syempre marami kang pera na po pwede mong gamitin para panglaban din sa kanila. Hindi po ba, mga kabayan? At syempre, si Manong Chavit po ay nasa katotohanan. Lahat po ng sinasabit, pinapahayag niya ay sigurado pong totoo dahil meron po siyang patotoo. At lalo-lalo po may mga hawak po siya na mga dokumento na magpapatunay. Lalo-lalo na nung sinabi niya at pinasabog niya ang Ilocos Norte ay nakakuha rin po ng isang damukal na pondo ng flood control. Bilyon-bilyon din daw po ang nahawakan, lalong-lalo po yung isang congressman na tinatawag na presidential son. At mga diskaya rin po ang kanilang mga contractors. Matindi po. Pero wala pa investigasyon dyan ang secretary po na si Vince Dizon ng DPWH. At syempre po, ang binuo po na ICI, mga kababayan. At ganun din po sa Leyte, sa distrito ng tinatawag na Tambaluslos. Wala pa silang investigasyon dyan, mga kababayan. At syempre, sumusuporta po tayo sa katotohanan at sinusuportahan po natin ang mga pasabog at syempre po ang katotohanan sinasabi ni Manong Chavit. Nakasuporta po tayo dyan dahil unang-una, pera po natin ang pinag-usapan. Buwis po natin ang ninanakaw nila. Kaya kailangan po tayo ay sumuporta para po ang ating buwis ay maibalik muli sa kabangyaman ng ating bansa at magamit po para sa tama. Pero yung sinasabi ko nga po, mga tambay, never po mangyari sa panahon ngayon na mabawi po natin ang mga ninakaw nila. Mababawi lang po natin ang ninakaw nila sa ating buwis pagka po si BP Sara na po ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Yan naman po sa ating pong tulong, suporta at dasal ay mangyayari naman po yan, mga kababayan. Maraming salamat po sa nagusto po ng ating tambayang mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga subscribers po natin at sa mga nagbibigay po ng tulong. Thank you po sa inyo, mga kababayan. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, maraming salamat din po. At sa mga dasal po natin, dire-diretso lang po tayo. Ipagdasal po natin ang ating bansa na hindi po tuluyan malubog sa kumunoy at malubog po tayo sa kahirapan. At syempre po matapos po at wakasan na po ang kasamaan po ng mga nagpakademonyong mga politiko at taong gobyerno sa ating bansa. Sana po matapos na po sila sa awat tulong po ng ating may kapal. At ganun din po, isama po natin sa ating dasal na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, ang dating Pangulo, na sila po ay maingatan sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at makalabas na po siya sa lalong mabilis. At ganun din po, mga kabayan, tayo po ay magdasal na tayo po ay maingatan at ang ating buong sambayanan. Thank you po, mga tambay. Sa muli po, tiis-tiis lang po. Hindi naman po sila forever at darating din po
ang katarungan na ang kabutihan po ang mananaig sa ating bansa. Maraming salamat po. Bye-bye.